Hello sa inyong lahat. Tara, pag-usapan natin ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang hari, isang malaking-malaking pagkakamali, at isang napakahalagang aral tungkol sa pag-aalala. Naranasan mo na ba yung sobrang-sobrang pag-aalala? Yung tipong, sana may magic ball ka na lang para malaman kung anong mangyayari bukas? Lahat naman siguro tayo, no? Well, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tao na ganyan din ang naramdaman. Ang hari na to ay si Haring Saul. At ang kwento niya, isa itong matinding paalala kung paano ang takot kapag hinayaan nating maghari ay pwedeng magtulak sa atin na gumawa ng mga desisyong pagsisisihan natin. Okay, so isipin nyo to. Si Haring Saul, may kakaharapin siyang napakalaking hukbo ng mga kalaban. Imagine yung pressure. At ang mas matindi pa, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Kasi ang Diyos, hindi na siya sinasagot. Kasi noon, may mga specific na paraan ng Diyos para makipag-usap sa mga tao niya. Pwedeng sa panaginip, sa urim, yan ay isang special na paraan ng mga pare, o sa pamamagitan ng mga propeta. Pero para kay Saul, wala. As in, zero. Katahimikan lang ang natanggap niya sa lahat ng yan. Nakakabinging katahimikan. So, andito na siya ngayon sa isang sanggandaan. May dalawa siyang pagpipilian. Magtitiwala ba siya sa Diyos at maghihintay, kahit nakakatakot at walang kasiguraduhan, o gagawa siya ng sarili niyang paraan dahil sa takot? At dito na nga, dito na niya ginawa ang malaking pagkakamali. Dahil sa sobrang desperado na niya, nagpanggap pa si Saul at palihim na pumunta sa isang mangkukulam sa Endor, isang bagay na alam niyang bawal na bawal. At ang hiniling niya, grabe, pinapatawag niya ang espiritu ng propetang si Samuel na matagal nang pumanaw. Ang tawag dyan ay necromancy, yung subukang kausapin ang mga patay, at yan ay isang malaking no sa utos ng Diyos. Doon sa madilim na lugar na yon, may lumitaw ngang isang anyo na kamukha ni Samuel at nagbigay ito ng mensahe kay Saul. Isang mensahe ng kapahamakan. Pero, heto ang malaking tanong. Si Samuel ba talaga yon? Okay, i-break down natin. Ayon sa ating source, imposible talagang si Samuel yon. Una, kung ayaw na niya siyang kausapin ng Diyos sa mga tamang paraan, bakit naman niya ito idadaan sa isang mangkukulam, di ba? Pangalawa, yung mensahe, puro lang paninira, walang pag-asa, walang chance para magsisi, so malinaw na malinaw, isa itong panloloko. Ito na mismo ang sinasabi ng quote. Ang intensyon sa likod ng mensahe ay hindi para tulungan si Saul. Ang layunin ay wasakin siya, durugin ang natitirang niyang pag-asa. Gawain niya ng kaaway, hindi ng Diyos. At ito, ang isang napakahalagang katotohanan. Kapag ang tao ay gumagamit ng pangkukulam, hindi talaga nila nakakausap ang mga namatay na mahal nila sa buhay. Ang totoo, binubuksan nila ang pinto para sa mga mapanlinlang na espiritu, mga mensahero ng kadiliman na nagpapanggap lang. So, i-zoom out muna natin mula sa kwento ni Saul. Tingnan natin ang mas malaking larawan. Bakit niya ba napakadelikado ng pangkukulam? Sa simpleng salita, ito yun. Ang problema ay hindi lang sa mga spell o ritual. Ang tunay na issue ay kung saan tayo lumalapit para humingi ng tulong. Kung hindi sa Diyos, nasa maning landas tayo. Alam nyo, yung ideya na kaya nating kausapin ng mga patay, isa yan sa mga pinakamatandang kasinungalingan sa mundo. Nagsimula pa yan sa Hardin ng Eden hanggang sa pagsamba sa mga idolo, sa ginawa ni Saul at hanggang ngayon sa modernong spiritualismo. Iisa lang ang pinanggagalingan ng lahat ng yan. Isang kasinungalingan yan. At napakalinaw ng sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang mga patay, nagpapahinga na. Wala na silang alam sa mga nangyayari dito sa mundo. Hindi sila nakikipag-usap sa atin. Period. Yan ang katotohanan na nagsasara ng pinto sa lahat ng ganitong uri ng panlinlang. Okay, so pagkatapos ng lahat ng madilim na yan, ano ngayon ang aral para sa atin? Paano nga kung tayo naman ang nasa sitwasyon ni Saul? Sobrang nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Anong dapat nating gawin? Dito kasi nagugat ang problema ni Saul. Yung pagiging atat niya na malaman ng hinaharap, nagpapakita lang yan na hindi na siya tunay na nagtitiwala sa Diyos. Gusto niya ng sagot at gusto niya ito ngayon na. Pero ang magandang balita, hindi tayo iniwan ng Diyos na mga pasadilim. Binigyan na niya tayo ng ilaw para sa ating daraanan, ang kanyang salita.
nandyan na ang lahat ng gabay na kailangan natin para makalakad ng ligtas. So heto na, malinaw na malinaw ang dalawang pagpipilian. Ang landas ng takot na pinili ni Saul na humantong sa kapahamakan at ang landas ng tiwala na laging nagdudulot ang kapayapaan at kaligtasan. Sa huli, yan ang naging desisyon niya. Hinayaan niyang takot ang magdikta sa kanya at iyon ding ang nagpapabagsak sa kanya. At ito na ang pinakaimportanteng aral sa lahat. Ang panawagan sa atin ay hindi para malaman ng lahat, kundi para magtiwala sa isa na nakakaalam ng lahat. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa mga panahon na malabo ang daan sa unahan, kanino maipagkakatiwala ang bawat hakbang mo? Salamat sa pagsama ninyo sa ating pag-aaral na yon.